Isang magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po ay nagpapasalamat dahil nagsama-samang muli tayo sa panibagong episode sa aking channel. Sa ikalawang episode ng segment na True Horror Stories ay matutunghayan niyong muli ang totoong kwento ng kababalaghan at misteryo na nangyaring muli sa aking buhay noong taong 2018 dito sa kasalukuyan na aming tinitirhan na apartment. Ngunit kung bago ka pa lamang sa aking channel kaibigan, ay hihiling sana ako sa iyo na tapusin at pakinggan mo ang istoryang ito. At kapag nagustuhan mo ito ay maaari mong i-hit ang like, share, subscribe at notification bell icon para ma-update ka sa mga susunod at paparating kong videos tulad nito. Simulan na natin mga kaibigan. Nangyari po ito taong 2018. Dito po sa kasalukuyang aming tinitirhan dito sa compound apartment. Hindi ko na po nasabihin kung saan lugar. Ito pong compound apartment na ito ay meron pong 4 na pintuan. Kami po yung pangalawa sa pinakadulo bandang kaliwa. Noong taong 2016, lumipat itong isang mag-anak na ito. Mabait sila. Sabihin na lang natin na talagang marunong sila makisama. Yung palakaibigan dito talaga ng gusto yung babae, yung pinakaate nung, kasi magkakapatid sila eh. Magkakapatid kasi sila, tapos yung babae, meron siyang anak na batang lalaki, siguro mga nasa edad na 6 na taong gulang. Nagtagal sila dito ng halos 2 taon. Tapos noon, yung kasing babae ay nagtatrabaho siya dito sa company, dito sa city namin, dito sa lugar namin. Regular siya. Tapos hindi ko na rin sasabihin kung ano po yung probinsya niya. Ayan, basta sa madaling salita, dayo sila dito sa aming lugar. Ayun, meron lang kasi siya mga kaibigan kasi nga regular siya sa company na kanyang pinagtatrabuhan. Kaya ayun lamang yung mga kakilala niya. Ngayon, meron din siyang kasamahan dito na nagbo-board din, kumbaga hati kasi sila sa upa, na isang babae. Ngayon, yung isang babae naman ay meron siyang kalibin na lesbian. Ayan, meron siyang kalibin partner na lesbian. Ayan. Tapos noon, yung babae ay itago na lamang natin sa pangalan na Mila. Ayan, Mila. Ngayon, si Mila yung merong anak na batang lalaki. Ayan, para sa kalaman po ng lahat. Ngayon, si Ate Mila ay talagang nakakausap naman namin siya. Marunong siya makisama. Hanggang sa inabot nga sila dito ng 2 taon. 2017 hanggang 2018, dito pa sila nakatira. Ngayon, noong taong 2018, meron kaming hindi inaasahan na kapitbahay na darating o magiging kapitbahay namin kasi yung nanay-nanayan mismo nung lesbian, yung partner ng isang babae ay pumunta dyan upang tumira or kasi kailangan kasing bantayan yung bata, diba? Kasi nga nagtatrabaho yung nanay, si Ate Nila. So ayun, ang nangyari, ilang buwan siya napatira dito. Marunong naman siya makisama si nanay. Marunong naman siya makisama. Kung kakausapin mo, magkasalita naman, kasagutin na may mga tanong mo, yung nga lang tahimik siya at talagang napaka-estranghero niyang tao. Maliit lang siyang babae at maitim din siya. Ganun. Tapos, tahimik lang siya at talagang mahilig siya magmasid, mahilig siya mag-observa ng mga paligid. Ito kasing compound namin mga kaibigan, talagang tahimik talaga. Kasi lang makipot lang kasi yung daanan. Tapos noon, 4 lang kaming pamilyang nakatira dito kasi nga 4 lang nga yung pinto. Kumbaga maliit na apartment lamang to. Ayun, nung taong yun, hindi ko kasi inaasahan nung mga panahon na yun na talagang hindi ko alam kung ano yung ikinagalit ko nung time na yun. Basta nagalit kasi ako nung time na yun. Tapos noon, hindi ko inaasahan na bigla akong napatingin sa kanya ng eye to eye talaga na masama yung titig ko. Masama yung titig ko kasi hindi naman sa naibuntong ko sa kanya yung galit ko. Kumbaga, yung dala ng galit, hindi sinasadya. Napalingon lang ako ng saglit sa kanya, mga ilang segundo lang. Nung paglingon ko sa kanya, sakto naman na napatingin siya sa aking mata. Talagang nagtitigan kami, eye to eye contact talaga nangyari. At pagkatapos ng mga kaibigan,
Kinabukasan, habang ako'y natutulog dito sa aking kwarto, ako lamang ang mag-isa. Tapos yung kapatid ko ay nasa sala, nanonood ng TV, yung mama ko rin nanonood din ng TV, yung kuya ko naglalaro ng cellphone. Tapos noon, habang ako'y mag-isa natutulog dito sa kwarto, bandang hapon yun, mga alas 2, ayan, alas 2 pasado. Bigla ko naramdaman yung pamamanhid ng buong katawan ko. Pagkatapos nun, ganito pa rin pakiramdam kapag meron palang, kapag merong isang enerhiya na talagang kumapit sa buong katawan ko. Sobrang bigat ng katawan ko, hindi ko siya maigalaw. Alam ko sa sarili ko nagising ako kasi nakahiga ako, hindi naman ako natutulog. Kaya hindi mo siya masasabing sleep paralysis. Kasi alam ko talaga kahit nakapikit yung mata ko, alam ko talaga yung nasa paligid ko. Hindi pa ako nakakaidlip, kumbaga. Tapos nun, alam ko talaga na merong espiritu na tumabi sa akin. Merong kakaibang elemento ang tumabi sa akin, hindi ko mawari kung ano. Pinipilit ko nga buksan yung mga mata ko, dahan-dahan. Pinipilit ko rin igalaw ng kaunti yung buong katawan ko. Pero hindi ko talaga maigalaw. Hindi ko rin maidilat ng katawan ko. Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Ganun pala talaga yung pakaramdam kapag mayroon tumabi sa yung isang elemento o espiritu. Alam kong espiritu siya. Pakaramdam ko parang hinawakan niya ako sa may balikat. Sa may balikat pati sa braso, parang hinawakan niya ako. Tapos noon, meron siyang binubulong sa akin. Meron siyang binulong sa akin na kakaiba yung lingwahe. Hindi ko maintindihan. Parang Latin yata. Alam ko, dinig na dinig ko sa kaliwang tenga ko na meron siyang binubulong sa akin tenga. Tapos noon, ilang minuto nagtagal, parang mga 2 minuto yata. 2 minuto yata yung nangyari sa akin na ako'y naparalisa yung buong katawan ko. At pagkatapos nung tinawag ko kagad yung nanay ko, na nasa sala, talagang nagsisigaw ako noon. Pagkatapos nung nagdasal kami lahat. At pagkatapos noon, kinabukasan, nawala. Makalipas na naman ng ilang araw, nangyari na naman ulit. Parang sabihin na natin na parang sa pagkakatanda ko ay 4 na beses yata yung nangyari sa akin kasi simula nung nandiyan yung sinanay yung matanda, talagang may nangyayari talaga sa akin na kakaiba dito sa bahay. Ultimo kahit nasa sala ako o kahit lalo na kapag nasa kwarto ko, kaya kapag nasa kwarto ko at ako lang mag-isa, lagi kong binubuksan yung pinto at lagi rin nakabukas yung ilaw. At lagi rin ako nagdarasal at lagi ko rin hawak yung rosaryo dito sa kwarto. At kahit saan man ako magpunta, kasi lagi akong nag-aalinlangan, lagi kong ino-obserban yung sarili ko at lagi rin ako nagbabantay na baka sakaling umatake na naman yung kakaibang elemento na yun sa akin, baka atake na naman ako. Ilang buwan din na napatira dito yung matanda hindi ko na mabilang kung ilang buwan. Basta October 2018 kasi sila lumipat. Wala na po sila dito, mga 3 taon na, magta-3 taon na silang wala dito. Iba na kasi nakatira sa tapat namin. Siya nga pala sa tapat nga pala namin siya nakatira, sa tapat namin sila nakatira. Tapos nung nangyari nga sa akin yung unang beses na nangyari sa akin na meron nagparamdam talaga sa akin, si nanay nandun sa labas, kumukuha siya ng sinampay. Alam ko na alam niya, pero alam ko kasi yung tawag namin sa mga ganong tao. Hindi namin na matukoy, pero ang malakas na pakiramdam namin baka kasi isa siyang mangkukulam. Ayun, na nagpadala ng isang mahika, di ba? Ng itim na mahika o kaya orasyon, di ba? O dasal, di ba? Napadalhan ako dito ng masamang espiritu dito sa loob ng pamamahay namin. Kasi kayang-kayang gawin yan ng isang mangkukulam, mga kaibigan. Kahit saan ka magpunta. Ayan, pero hindi ko nga alam kung nakuhaan niya ba ako ng hibla ng buhok o kung anong gamit ko. Hindi ko alam. Kasi simula nung nandiyan siya, hindi naman ako palalabas ng bahay. Tapos, yung isang araw, ang ikinatatakot ko talaga, bigla kami kinabahan ng kapatid ko, ng kuya ko mismo. Lumabas kami, meron kami nga, binilisat sa tindahan. Parang tinapay yata yun. Pagkatapos nung pagdiko namin doon sa may tulay, nakasalubong namin si nanay. Ang sama ng titig niya sa aming dalawa. Ang sama ng titig.
Kumbaga wala naman siya nakasalubong na masamang tao or nag-agabyado sa kanya. Pero nagkasalisi lang kami. At doon sa may tulay na yun, kami lang tatlo nandoon. Kami papauwi na siya, papalabas pa lang ng street namin. Pero nagkasalubong kami. Pagkasalubong namin sa kanya, ang sama talaga ng titig niya sa amin dalawa ng kuya ko. Doon na kami kinabahan talaga. At pagkatapos nun, laking pasalamat ko kasi lumipat na sila ng tirahan. Parang umuwi na yata sila ng probinsya. Sa ngayon wala na akong balita sa kanila. Basta ilang buwan yung nangyari sa akin. Lagi akong nag-aalala, lagi akong nagdarasal. Ang hirap kasi sa pakaramdam nung lagi kang hindi mapakali na sa tuwing sasapit ang hapon o gabi, baka maaari siyang umatake, baka nandiyan siya. At ang mahirap nito, kapitbahay pa namin at nasa harapan pa namin. Ayun lang siguro, sa akin hindi ko naman sinisisi yung sarili ko kasi sa tingin ko hindi ko naman talaga sinasadya kasi saglit lang talaga yung napalingon ako sa kanya na talagang masama yung titig ko pero na-misinterpret lang siguro ni nanay kasi baka kasi yung iniisip niya nabalin ko sa kanya yung sama ng loob ko o yung galit ko kasi ang sama ng titig ko sa kanya. Pero paalala lang din sa mga kaibigan natin na o sa mga tagapakinig natin sa episode na ito, maging mag-ingat po tayo no, sa mga kapwa natin na kapag tayo po ay masama ang loob o galit, huwag po natin ibali sa ibang tao kasi hindi po natin alam ang kaya nilang gawin. Hindi po natin alam ang kanilang nararamdaman na baka sila ay maapektuhan or sobrang sensitive nila o baka masaktan sila. Ang sa atin lang naman po ay kailangan po tayo mag-ingat. Siguro itong episode na ito ay, itong kwento na ito ay magsilbi na ring aral para sa lahat, di ba? Na ang lahat ng tao ay hindi dapat pagbalingan ng sama ng loob o titigan mo ng masama ang loob kahit na hindi mo pa sinasadya. Siguro maaring ganun din na nagkamali din ako siguro pero hindi ko kasi alam kasi hindi ko naman talaga alam na ganito yung mangyayari sa akin. Ayun lamang yung nangyari sa akin na kababalaghan dito sa kasalukuyan na tinitirhan namin ngayon dito sa apartment na to. Nangyari po ito noong taong 2018. Ayun lamang po mga kaibigan at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam.